Ayun, may galab shoutout po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao Province of China ni Digong. So ayun mga kababayan, no, ulitin ko po, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao Province of China ni Digong. So ngayon mga kababayan, ito na naman. Pagkatapos po ng sunod-sunod, halos 2 linggo, 3 linggo, ang pagsisigaw ng sambayanang Pilipino na i-impeach ang anak ni Digong na si Sara Duterte bilang Vice Presidente ng Pilipinas, bumuelta na naman ang nag-uulyanin na Mao Digong na pro-China at rebelde ng Pilipinas. Actually, rebelde naman po talaga ang tawag kay Digong ngayon. Bakit? Ano ba ang ginawa ni Digong ngayon? Pagre-rebelde sa gobyerno. Bakit? Tignan nyo ngayon. Tignan nyo. Meron na naman siyang interview or guesting sa isang show na kung saan marami na namang sinasabi si Digong na kasiraan sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Katulad na dito sa BICAM 2025 budget. Ngayon, inisyu kasi ni Digong mga kababayan na bakit daw pumirma si Pangulong Bongbong Marcos ng budget para sa 2025 ngunit blanco ang listahan ng pondo. Halimbawa, nilagay ni Pangulong Bongbong Marcos sa papel or nilagay ni House Speaker Martin Romualdez na mga senador, mga kongresista na ang pondo sa DepEd 100 million pero hindi sinulat. Ang pondo sa PhilHealth 100 million pero hindi isulat para daw pwedeng instead of 100 million pwedeng gawing 1 trillion. So ganun ang gustong iparating ni Mao Digong sa mga supporter niyang DDS na tanga-tanga. So ganito po 'yan. First of all, bago natin reaksyonan at i-play ang video na ito, pinapakalat kasi ni Digong sa sambayanang Pilipino at sa mga DDS na nakasuporta sa kanya na si BBM daw may hokus-pokus sa budget. Nagpirma daw ng isang memorandum sa BICAM budget para sa 2025 na hindi daw nilagyan ng presyo. Kung halimbawa, DepEd, instead of 1 million, hindi daw nilagay yung 1 million, blinangko daw. Bakit? Gusto ko pong i-explain sa inyo mga kababayan, pero panuorin nyo po muna yung video para malaman nyo po kung ano yung nirereklamon Digong dyan na blanco daw na bibigyan ng budget. Ang nakalagay kasi dyan, NIA at saka PCA. Ang ibig sabihin po ng NIA na nireklamo ni Digong na nakablanco na walang nakasulat na amount sa budget, ayan po yung National Irrigation Authority at ang PCA ay yung Philippine Coconut Authority. So, wala daw budget nilagay, blanco lang. So, panoorin nyo po ang video, reaction na natin pagkatapos. Ito nagpasilugin lang. Kasi may complete siya. That is not allowed. Bakit mo ilagay blanco dyan? If it's a contingent amount, you print the contingent amount. Whether it's for sure, kung sobra, then you can add. Or, kunin mo, kung may sobra. But you cannot speculate by placing a blank there for the amount of the appropriations or whatever it is. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. It leaves an speculation. Ano ba yung tawag? Ano bang ibig sabihin nito? Ano bang ilagay natin dito? Then, whoever is the end user of this papel would have ngayon, kung bright ka, sige, ilagay na natin dito, pasobra natin ng konti. Para yung, ganun talaga yan, o kulang. O sige, sobrahan ninyo, o kulang na ninyo. Then you leave the money intended for any public purpose to the speculation or to the guessing game of the people who are supposed to implement the law. Bawal o yan. Bawal o yan. So ngayon, ito na mga kababayan. Ang gustong iparating dito ng dating presidenteng Digong
bakit daw pumirma si Pangulong Bongbong Marcos, no, na blanco daw yung mga budget, hindi daw sinulatan. So, ang sabi ni Digong, baka daw, no, gustong magnakaw ni BBM, instead of 1 million lang ang budget, gagawing 1 trillion para manakaw daw yung iba, manakaw daw yung sobra. So, dapat 1 million lang, ginawang 1 trillion. So, yun ang gustong iparating ni Digong. Ibawal daw yan sa batas na pag mag-propose ka ng pondo ay blanco. Ito po gusto ko lang explain sa inyo. Yung nakuha po na dokumento ni Digong, ay galing po yan sa mga senador na hawak niya sa lieg. Yung mga senador na mga walang proyekto, walang nagawa sa bayan, puro kuda, puro nganga, puro mukbang, hawak sa bigote. Yan po yung mga senador na hawak niya sa lieg. So bakit nga ba nakakuha si Digong ng ganyang dokumento? Hindi naman siya parte ng administrasyon kasi tapos na ang kanyang termino. Galing po yan sa mga senador niya na hawak sa lieg. Ngayon, bakit nga ba napunta sa kanya yan? Yun pong dokumento na pinakita ni Digong at putol, no? Ang tanong ngayon, bakit putol? Kasi po, yung dokumento na hawak niya ay hindi po yan yung final, no? Hindi po yan ang final na budget para sa 2025. Proposed example papers lang yan. Yung pinirmahan ni BBM sa Malacanang, nandoon na yung pinaka-conclusion, yun na yung pinaka-final budget sa BICAM budget para sa 2025. Pero yung hawak ni Digong, sample propose lang yan. Proposed budget. Hindi po yan silyado. No? So ngayon, yung mga DDS na tanga-tanga at mga uto-uto na naniniwala kay Digong, kawawa tayo mga Pilipino. Dapat hindi na tayo magbayad ng tax kasi nanakawin lang pala ni BBM yung ating binayad na tax. Wag po kayong tanga, mga inutil. Sana mamatay na kayo lahat mga DDS, ang bobobo ninyo. Yung pinakita ni Digong, paraan po yan para masira si BBM kasi wala na silang ibang pangbato kay BBM. Si Digong magaling sa estratehiya pagdating sa pagpipeke, pagpifake news, kasi gawain niya yan noon. Tignan nyo si Laila de Lima nakulong kasi drug protector daw. Ending nakalaya kasi hindi naman pala totoo at binawi ng mga witness. Si Trillanes, ganun ang ginawa nila. Sabi niya si Trillanes daw nagbenta ng West Philippine Sea. Ending, pati kuryente ng Pilipinas binenta na ni Digong. Si Digong lang ang may karapatan magbenta kasi siya ang presidente at that time. Si Trillanes, senador lang po. So ganito ang estratehiya ni Digong para makabawi doon sa pagsabi ni BBM na sang-ayon siya na ma-impeach si Sara, ngunit the timing is poor. So kinapos ng oras. So kung hindi kinapos ng oras, mai-impeach talaga si Sara. So ulitin ko po, yang dokumento na pinakita ni Digong, yan lang po ay ang sample proposed budget, no, na pinakita sa mga senador, congressman, kung sasang-ayunan ba. So hindi naman tanga yung mga senador at mga congressman na pipirma sila sa proposed budget para sa 2025 na blanco ang presyo, blanco ang amount na para ipondo sa mga ahensya ng gobyerno. Yang pinakita ni Digong ay halata pong paninira. Halata po na si Digong ngayon ang rebelde ng ating bansa. Yung pinakita niyang budget na yan na putol, proposed sample budget lang yan. Hindi pa yan inaprubahan. Matagal na yang hawak ni Digong. Noong October 2024 pa yan. Sample lang yan na budget. No? Halimbawa ngayon, yung DepEd, kung nilagay dyan 10 billion, kung hindi magustuhan ng kongresista at gobernador yan, or kongresista or mga senador, hindi nila aprubahan yung 10 billion para sa DepEd. So, hindi pa yan finalize. Kaya nga, putol ang pinakita nila dyan . Bakit? Sample papers lang yan. Kasi kung totoo yan, na budget na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos, bakit walang sealed? At kung totoong budget yan, hindi nila pwedeng kunin yung papel na pinirmahan ni BBM at ipa-xerox or ipa-photocopy. Hindi nila pwedeng hawakan yun kasi merong official seal ng gobyerno yun. Hindi tanga si Bongbong Marcos na pipirma na blanco dyan at hindi tanga ang mga senador na hawak ni Digong sa liig at mga kongresista na pabor kay Digong na pipirma sila sa BICAM budget sa 2025 na blanco dyan. So, ngayon yung mga DDS na tanga na naniniwala sa nilabas ni Digong, sa tingin nyo ba,
Kung kayo ang senador, ikaw si Bato, ikaw si Bongo, ikaw si Robin Padilla, ikaw si Villar, ikaw si Jinggoy, papayag kaya sila? Si Bato, si Bongo, si Villar, si Jinggoy, at saka si, Amy Marcos na pipirma, blanco ang budget. Ginawang tanga ni Digong ang mga DDS. Wala na kasi silang ibang maibato, kundi siraan si BBM. Yung pinakita ni Digong na budget na yun, na pondo na yan, sample papers lang yan. Hindi yan official. Bakit? Hindi silyado. Kung silyado yan, hindi mo pwedeng sinong kukuha doon sa Malacanang sa lamisa ni BBM at ipapotocopy at ibigay ni Digong? Yang papel na pinakita na yan, proposed budget pa lang yan, noong 2024 pa yan, October. Iba na po ang presyo at amount ng mga budget ngayon sa pinirmahan ni BBM. Hindi naman siguro tanga si Bato. Ngayon, kung totoo yan na pinakita ni Digong na blanco ang pinirmahan ni BBM, ba't hindi nag-react si Bato, si Bongo, si Crispo, si Chis Escudero, si Martin Romualdez, si Cynthia Villar, Amy Marcos, Jinggoy Estrada, Philip Salvador, Lito Lapid? Bakit hindi nagre-react? Risa Hontiveros, bakit ni isang senador o ni isang congressman walang nagre-react na pumirma si BBM dyan na blanco? Gawa-gawa at paninira lang ni Digong yan. Bakit? Sa totoo lang kahit magsirko balintong si Digong dyan, wala nang maniniwala sa kanya. Yan ang tangi niyang gagawin. Mag-rebuild siya sa gobyerno ng Pilipinas. Dapat nga kay Digong ituring na terorista yan Bakit? Dahil sa kanya, ang kuryente ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao pwedeng i-shutdown ng China kay bininta na niya sa China. Ang isla ng Pilipinas kaya hindi maiwan-iwan ng mga Chinese, mga Coast Guard, pinalibutan yung mga isla kasi nga bininta na din niya sa China. Kaya nga, ang sabi niya, pinangako niya kasi sa China noon na pwede niyong gawing province of China ang Pilipinas. Ang problema lang, ang China nabudol ni Digong. Bakit? 6 years lang siyang maging presidente, hindi katulad sa China, hanggat maayos ang iyong pamumuno, hindi ka pwedeng palitan. Si Digong kasi, inuuto niya ang China. So, ngayon, ang China nakikipaglaban sa Pilipinas na hindi din alam ng Chinese na 6 years lang ang termino ni Digong at mapapalitan na siya after 6 years. Kaya ngayon, ginagawa niya, sisiraan si BBM para magmukhang magnanakaw, kurakot si BBM sa taong bayan. Hindi tanga ang Senador Digong na hindi mag-react dyan. Bakit? Sa tingin nyo, mga DDS at mga loyalista, mga kakamping, sa tingin ninyo, kung yung pinakita ni Digong na dokumento na blanco at pinirmahan ni BBM, sa tingin nyo hindi magre-react ang mga senador ni Digong yan na mga walang nagawang batas? So, hindi magre-react? Antayin natin yung reaksyon ni Bongo, ni Bato, ni Robin Padilla, ni Cynthia Villar, ni Crispo, ni Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, sino pa? Suni Angara. Antayin natin. Trillanes, Laila de Lima, Risa Hontiveros. Antayin natin kung totoo yung sinabi ni Digong. Pero kung ni isang senador hindi nagreklamo at hindi sinang-ayunan yung sinabi ni Digong at mga kongresista, means to say, fake news ang fentanyl ninyo. So yun lang, maraming salamat. Alam niyo, sa totoo lang si Digong ang hilig mangalkal. Bakit hindi niya subukang isa publiko ang salin niya? Yung kita niya, yung pera niya, yung mga properties niya, yun dapat ang kakalkalin niya at ipakita niya sa tao kung gaano karami. Hindi yung ultimo budget sa Pilipinas, pag-aksayahan niya ng oras, peke at palpak at kasinungalingan pa. So yun lang. Ito ulitin ko mga DDS. Kung totoo ang sinabi ni Digong, bakit hindi nyo antayin ang reaksyon ni Bato, ni Bongo, ni Robin, ni Cynthia Villar, ni Amy Marcos, na senador ni Digong? Kung totoo yan na pumirma si BBM na blanco ang amount. Mga kababayan, mapagmatsyag, mapagpanuri at mapagmasid, huwag maniwala sa dating presidenteng fake news.